Yeah, good day. Ramir Boulder is back. Update po tayo sa mainit na balita po ngayon na tungkol dito sa mga ghost project, senador na may mga koneksyon sa construction firm na involved sa maanumalyang proyekto na ghost project. Ito po, ayon po sa Rappler, pinapatunayan po ng Rappler na itong si Bongo ay may kaugnayan sa mga diskaya. Ayon po dito sa report, investigating the ties of Bongo's family firm with Diskayas. Alamin po natin kung may katotohanan ito. Ito po. Sa paghahalukay ng Rappler, nalaman namin na may koneksyon ang CLPG Builders, ang construction firm na pag-aari ng tatay ni Senator As siya nga po pala, ang CLTD po ay pagmamay-ari ng tatay ni Christopher Lawrence Tesoro Go. Bongo ang kanyang pangalan. Ito po yung senador natin ngayon. Bongo sa St. Gerard Construction ng mga Diskaya. Yung Ito po yung St. Gerard Construction ay pagmamay-ari po ni Sara Diskaya, ang napakainit ngayong mag-asawa na involved po sa mga ghost project. pangalan ng CLPG Builders, same sa initials si Senator Bongo, Christopher Lawrence Tesoro Go. Nag-joint venture ang dalawang kumpanya at nakakuha ng 5 proyekto sa Davao Region ng Nag-joint venture po sila, yung CLTG at saka St. Gerard Construction. Nung panahon pa po ni Pangulong Duterte. 2017 amounting to 816 million pesos. Ako si Amounting to Jairo Boliedo and I am the reporter who work on this story. Pahiram na ilang Jairo minuto at Boliedo po buwat yung ko reporter. kayo. No? Ang reporter po ng Rappler na ito ay si Jairo Boliedo. Ito po ang source natin, hindi po ito gawa-gawa. Paano namin nakuha ang findings namin. Matagal na yung information na may connect ang CLTG Builders sa St. Gerard Construction. 2018 pa lang ay nireport na ng Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ na maraming nakuhang kontrata ang family ni Bongo sa Davao Region pagkaupo pa lang ni Presidente Duterte noong 2016. At nabanggit na nga po doon yung St. Gerard Construction na pag-aari ng asawa ni Sara Diskaya na si Curly. Ngayon napipiga ang mga diskaya sa dami nilang contracts ay naghalukay tayong muli para makita kung gaano karaming kontrata ang nakuha ng CLTG Builders at St. Gerard Construction ay pumunta ako sa DPWH website. Dito sa DPWH, pili ka lang ng region na target mo, in this case Davao Region o Region 11. Makikita mo doon ang status ng project, anong taon, pati pangalan ng construction firm. Para mapadali ang paglinis at pag-analyze ng data, need nating ilipat yan sa spreadsheets. Isang data journalism technique na ginagamit namin ang Instant Scraper. Download nyo lang yan as web extension. Punta kayo sa site na gusto nyo i-scrape or i-copy-paste, tapos click nyo lang, and voila, magiging copy-pastable na siya. After hours and hours ay natapos ko yung database nung dalawang kumpanya, si LTG and St. Gerard. In-organize ko yan per year at per cost ng project. Sa tulong ng formula sa sheets and pivot table, mas madali mag-analyze ng database. Sa computation, lumabas na nasa 352 million pesos lang ang nakuha ng CLTG Builders para sa 12 projects na nakuha nito by 2016. Pero by 2017 na makipag-partner ito sa St. Gerard Construction, umabot sa 816 million pesos ang worth 816 million pesos nung nakipag joint venture na po sila sa mga diskaya sa St. Gerard Construction. of
contracts na nakuha nito. With 5 projects pa lang yan ha. Heto pa, by the end of 2017, over 3 billion pesos ang nakuhang kontrata ng Biro mo, ang laki nito, 300 billion 47,913,365. A total amount of contracts bagged by CLTG in Davao Region noong 2017. ng CLTG Builders sa Davao Region. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon, sa unang taon ng pag-upo ni Duterte bilang presidente, humigit kumulang 2.7 billion pesos ang tinaas ng kontrata ng CLTG Builders. Lumobo ito ng ganito dahil hindi lang sa St. Gerard Construction nakipag-partner ang CLTG Builders, maging sa iba pang malalaking construction firms katulad na lamang ng PW Builders at ng Relic Construction. In total, Kaya dito nyo po malalaman na ang mga complaint noon ni Senador Trillanes sa mga Bongo ay totoo. Pero pinapabulaanan ito ni Bongo na hindi raw po totoo itong mga complaint ni Senador Trillanes. total from 2016 to 2018, first 3 years yan ni Duterte bilang presidente at ni Bongo bilang special assistant to the president, nakakuha ang CLTG Builders ng 42 projects sa Davao Region, amounting to 3.6 billion pesos. 2018 lumabas yung PCIG report tungkol sa firm ng pamilya ni Bongo. By 2019, hindi na po nagbibid sa DPWH ang CLTG Builders. Pero yung Alfrego, construction firm ng kapatid ni Bongo, active pa rin ngayon at nakakuha pa ng flood control project sa kasalukuyan from 2023 to 2024 amounting to 327 million pesos. Itong question sa contracts na nakakuha ng CLTG Builders at Alfrego ang subject ng plunder at graft complaints na final ni former Senator Antonio Trillanes sa Department of Justice nitong 2024. Pending pa rin po yung mga complaints na yan hanggang ngayon. After 2018, medyo tumamlay na rin ang contracts ng St. Gerard sa Davao Region. Pero dami rin lang nakuhang projects ha. From 2016 to 2023, umabot sa 5 billion pesos ang worth of contracts na Tandaan nyo po 5 billion. Almost 5 billion. Pero ang to be exact nito is 4,971,338,744 pesos. nakuha nila. Sa Davao Region pa lang po yan. Basic journalism principle, kinuha po namin ng side ni Senator Go at ng mga Diskaya for fairness. Si Senator Go ay nag-reply naman sa Rappler at nagsalita rin siya sa Senate saying na wala siyang kinalaman sa business interests ng kanyang pamilya. Si Sara Diskaya naman kinonfirm sa Senado na nagka-joint venture nga sila with CLTG ng 2017. We reported about this dahil sa dami ng kontratang nakuha ng mga Diskaya sa ating gobyerno and under fire ngayon ang Diskaya construction firms along with other top contractors dahil sa flood control projects. May investigation ng Senate Blue Ribbon Committee at Vice Chairperson doon si Senator Go. Kaya dapat bantayan kung paano Vice Chairperson si Senator Go. May conflict of interest po yan sa totoo lang. Biro mo. Kaya pala hindi po sila natatanong sa plenary dahil nga sila din mismo ang involved sa subject ng investigation. Di po ba? iimbestigahan ni Senator Go ang pamilya niyang nakontrata sa gobyerno at nakipag-partner sa mga Diskaya. Kung may sumbong po kayo or tips tungkol po sa flood control projects at mga contractors, please download the Rappler Communities app and join the Ano po ang inyong opinion sa napakainit na usapin ng mga may mga sabit na construction company, sabit po sa mga ghost project? Kailangan po natin ang opinion nyo. Salamat po sa inyong lahat.